Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today I'm going to repot 3 houseplants and put them in self-watering pots. If you're not new here, update na rin ito dun sa inacclimate kong Burlmarks Flame from 2 years ago. So ito na nga yun, yung binili kong Burlmarks Flame from an event 2 years ago. Binili ko siya from a Thai seller. And actually, itong Burlmarks Flame na to, nasa ilalim na siya ng table kasi may mga cuts na yung leaves niya. Siguro nasunog or something, I don't know. Pero kinut na niya yung leaves. So, di niya na ata binibenta. Pero last day na nun, and for sure ayaw na niya na tong iuwi. So, tinanong ko if he will sell it to me, and he sold it to me for a discounted price. So, at that time, nag-start pa lang ako maghalaman, and yung price nito was really expensive for me. Tapos, natatakot pa ako na, I don't know, hindi ko pa sure kung mabubuhay ko siya. But thankfully, ayun, nabuhay ko naman siya. Ito na siya ngayon. Madami kaming pinagdaanan nitong plant na to kasi na-root rot ko pa siya. Pero ayan, na-survive naman niya yung obstacle na yun. And then after that, tuloy-tuloy naman siya nagdahon sa akin. So eventually, nag-fenestrate na rin siya. But medyo bumagal yung growth niya after that. Tapos ito ngayon, yung latest leaf niya, nabawasan yung fenestration. So siguro, kailangan niya talaga ng upgrade. So, when I bought it, it was in sphagnum moss. Late ko ata siya nabuksan kasi nung inopen ko, parang nag-start nang mag-brown yung iba niyang roots na nasa sphagnum moss. So, that time, tinanggal ko yung sphagnum moss and then hinugasan ko pa siya sa hydrogen peroxide. Kinat ko yung mga nabulok na roots and then nilagay ko muna siya sa water. Tapos umalis kasi kami nun, then pag uwi namin, after 2 days, parang naubos na yung roots niya, nabulok na din yung all the rest of its roots. So ang ginawa ko, nilinis ko na lang ulit and then kinat ko siya into 2. Hindi ko na maalala pero this has more nodes than the other. Tapos ito yung top cut. Yung base cut, nilagay ko sa isang jar with pon. Tapos, nung nagkaroon na siya ng new shoot, trinay ko siya ibenta and nabenta ko naman. So, ito na lang yung naiwan sa akin dun sa specific Burlmarks Flame na yun. Pero, may mga ilang Burlmarks Flame pa akong nasa labas kasi bumili pa ulit ako after. Anyway, so, ito na yung top cut nga and parang nakakalakhan niya na yung pot na pinaglagyan ko and ayan na yung root sa ilalim. Sa reservoir na siya ng water. Wala na dun sa pond. So, it's really time for an upgrade. So, dito, tinis ko lang yung root sa ilalim kasi I'm going to try to pull it out of the pot without having to ruin the pot para magamit ko pa, hopefully. Dito, pinipress-press ko yung net pot sa gilid para malusan niya yung pon and makalusot yung mga roots na lumagpas na sa labas. May mga napuputol akong roots along the way, pero okay lang yun, mabuhay naman to. Although marami na siyang nodes sa ilalim na wala ng leaves, kasi kahit nasa self-watering pot siya, may mga times pa rin na nakakalimutan kong i-fill ng water yung reservoir. So, medyo natutuyo siya minsan. So, ayun, nagpaalam na yung mga old leaves. Medyo iniisip kong i-propagate ito ulit, but parang gusto ko i-keep yung roots. So, sige, next time na lang. Hopefully, this time, mas mag-size up na yung mga leaves and magkaroon siya ng pagkakataon na mas mag-fenestrate din. So, meron siyang sobrang habang aerial root, pero may part na parang tuyong-tuyo na. So, ginupit ko na lang yun. And hopefully, magtuloy itong root na to into the pot na lang in the future. Akala ko kakailanganin kong sirain tong net pot na to and hindi ko na magagamit ito as a self-watering pot.
Pero buti na lang na ilulusot ko naman yung mga roots, karamihan, especially yung medyo makapal na roots. Yung mga maliliit, marami akong natanggal, but okay lang yun. Magtutubo lang na lang siya ulit ng mga bago. Itong plant na to, dito ako natuto na mag-rescue kasi sobrang nanghihinayang talaga ako dun sa pinambili ko if mamatay siya. So that was a good experience. It was an adventure and yun, maraming learnings dun sa experience na yun. And simula na rin yun na i-transfer ko halos lahat ng mga indoor plants ko into pond and self-watering pot setup. So, ayan na siya. Yay! Di ko siya kinailangang putulan ng roots. Nakuha ko most of its roots. Meron akong mga natanggal but I think enough naman yung natira para i-support yung growth and paglaki hopefully nitong plant na to. So, dito nililinis ko lang ng konti. Tinatanggal yung mga dried parts. Then, ito yung self-watering pot na bago. Mas malaki kaysa dun sa previous one. Ayan, yung kanilang size difference. Ito yung mga roots na natanggal, mukhang toge. And ito naman yung sobrang habang aerial root na natuyot. So, tinatry kong tingnan kung paano ipoposition ito, pero wala pa palang wick yung pot. So, ilalagay muna natin. Ayan. Then, pinosession ko lang ulit siya back into the pot. And then, i-fill na natin with pon. Gustong gusto ko itong Burlmarks Flame dahil sa kanyang flame-like leaves. Lalo na yung ganito pa lang na size ng leaves and fenestration. Pero kayo, nagko-collect ba kayo ng Monstera? Ano yung favorite nyo? Also, nakita nyo na ba yung variegated Burlmarks Flame? Medyo bumaba na yung price ng Burlmarks Flame ngayon, but meron namang variegated version, so okay, back. I-refill lang natin ng pond itong mas malaking pot. Ina-adjust ko yung plant and yung pole along the way para mas maging steady siya and diretso. Then, sinishake ko na rin para pumunta sa mga spaces sa ilalim yung pond and walang maiwang gap. Okay, all done. Next plant. So next is this Tetrasperma albo. So these are plants 2 and 3. Ayan, binili ko to para sa taas, indoors. Hindi ko pa siya naasikaso, hindi ko pa siya napopole and bumabagsak na. So ngayon, ayan ang gagawin natin. Ilalagay ko siya sa self-watering pot kasi madalas ko siyang underwater, kaya may mga brown na yung mga leaves. Pero hindi ko na tatanggalin yung cocoa chips kasi matrabahong magtanggal ng cocoa chips sa roots at maghugas. So for now, gusto ko lang ng quick repot at quick setup ng self-watering. So iaapat ko lang dito with its root ball and cocoa chips and then i-refill ko lang ng pon. Tamad version. Hopefully, wala namang mangyaring masama sa kanya, pero problemahin ko na lang yon sa ibang araw, if ever. So, gusto kong gamitin yung mga natanggal nating pon kanina. Ihalo ko lang ulit dito. Supposedly, gagawa ko ng mix for this with bark chips and perlite and pumice, rice hull, basta kung ano pa. But, tinatamad na akong gawin. Tinatamad na akong mag-mix. So, pon na lang, i-refill lang natin. Itong moss pole na to, sobrang tagal ko na tong binili. Ngayon ko palang magagamit. So, I bought these 2 plants a few months back. I think December ko siya nakuha. Pero meron na akong Tetrasperma albo before. But both of those Tetrasperma albos died. Una yung mga variegated leaves lang yung natatanggal, but eventually, namaalam na din sila.
So, nabili ko pa yun ng mas maliliit kasi that time, mas mahal pa yung Tetrasperma albo. But ngayon medyo bumaba na and for the price na binili ko yung maliliit na Tetrasperma albo ko before, eto na, medyo mas malalaki ng plants yung nakuha ko. So, itong dalawa na to, nag-leaves na rin sila sa akin. But, meron na ring mga leaves na natanggal and nasunog or ayun, natuyot kasi underwater ko. Matagal yung in-between waterings ko. So, ngayon, ilalagay ko na sila sa self-watering pot para, ayun, hindi na sila matutuyuan. Ganda pa naman ng variegation. Kahit indoor ko na nailagay ito, variegated pa rin and maganda pa rin yung variegation sa mga new leaves. So, this is really nice. Yung nauna ko kasi nag-revert nung trinay ko i-propagate tapos wala nang variegation. Tapos eventually na-deads na rin. Yung second naman, kahit sa transit pa lang ang dami ng nawalang leaves. Tapos ayun, hindi na siya nag-survive. Sobrang okay talaga if malaki ng plant para dito kasi manipis and sensitive yung leaves niya. Tapos, hindi ka rin sure pagka nag-cut ka kung maganda pa rin yung variegation. So, ayun. Things to think about lang when you're buying propagation size. O baka mas gusto nyo i-consider yung medyo malaki na if you're also going to buy Tetrasperma albo. So, same process lang din naman. Since tinamad na nga tayo tanggalin yung cocoa chips at linisin yung roots, nilagay ko lang directly dito sa self-watering pot, tapos dinagdagan ko ng pond. Ayun lang. Itong dalawa na to, gusto kong ilagay doon sa gilid ng door sa taas. Tapos gusto ko sana eventually parang i-frame niya yung door na yun. So, wala lang, arte lang. Anyway, kaya dalawa yung binili ko nito. Usually, isa lang yung binibili ko ng plant kasi ipopropagate ko na lang. But, ayun nga, based sa previous experience ko sa Tetrasperma, hindi successful ang propagation and nagre-revert. So, ayan, dalawa na lang yung binili ko agad. Fast forward na natin kasi same lang naman doon sa nauna. Wala akong masyadong kwento sa plant na to kasi a few months pa lang siya sa akin and mabait naman siya sa akin so far. And that is all for today. Kung umabot kayo dito, thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you have questions or requests, just leave them in the comments below. And thank you for watching. Thank you for growing with me and see you next time.